Ang nakakatawa na naalala ko na kasama ang nanay ko ay yung nung nag-order kami ng Jollibee at yung kinuha niyang order ay mali. So pinagalitan niya isang crew member ng Jollibee habang pinapagalitan ni mama yung crew member. Ako naman nagtataka, andun naman yung order namin sa at pinagsabihan si mama na mali yung kinuha niyang order. At so sobrang napahiya na lang siya at nag-sorry na lang sa crew member at tumawa na lang kami lahat. Mahilig kasi si mama sa laman. So, in every time na makakakita siya ng pwede niyang kukunin niya agad or kukuha agad siya ng gunting tapos iuuwi niya agad. Magugulat na lang kami na, Mama, anong dala-dala mo? Tapos, wala, laman. Gano'n na naman siya. So, ang funny niya doon. So, way back nung kinder ako, preschool, sobrang iyakin ko nun. Si mama kasi naghahatid sa akin sa school and every time na hindi ko siya makikita sa school, yun parang naiiyak ako, ganun. Hanggang sa, parang siya na yung napapahiya sa mga kasamahan niyang parents, ganun. And funny thing is, hindi siya first day. Nangyari yun, parang kalagitnaan ng school year. Feeling ko po yung pinaka nakakatawa and nakakahiya po at the same time is yung mga times na nagki-criticize po si mama sa mga restaurant na kinakainan namin kahit na dapat hindi na po siya nagsasalita, ganun. And pag-uwi namin, tinatawanan na lang namin kasi madalas po siya magreklamo ng ang alat ng pagkain, ganun. Kasi sanay po siyang magluto. Sobrang funny nung kinulong niya ako sa kwarto. Ano kasi ang situation doon, kapag mamamalengke or pupunta sa town, sasama ako and kapag may gusto ko, ipapabili ko agad. Sobrang mahal ng gusto ko and hindi nabibili. Ang ingay ko sa daan, napapahiya siya. Kinabukasan, hindi niya na ako sinama. Ang nangyari doon, kinulong niya ako sa kwarto. Pagkagising ko, wala na, nakalak na yung pinto. Nung pag-uwi na nila mama, binigay niya sa akin yung pogs. Tapos okay na. One time, nag-aaway kami, tapos wala siyang makitang tsinelas eh. Ang ginawa niya, kinuha niya ang repolyo, tapos tinapon niya sa akin. Nung bata ako, pag pumupunta kami ng town is, medyo maliit pa ako noon eh. So, responsibility nanay ko na protektahan ako. So, kailangan niyang hawakan yung kamay ko. Si mother, mabilis talaga siya maglakad. Ako, ang liit ng mga paa ko doon. Option is, hawakan niya ako and then maglakad kami. So, ako, wala akong choice kundi bilisan yung paglakad ko. And napunta kami sa session. Since hawak-hawak ako ng nanay ko, kailangan kong bilisan. Nauumpog ako sa mga taong paparating. Madi-describe ko yung nanay ko sa isang salita ay isang supportive mother. Kasi isa ako sa isang varsity player sa school namin. And madami akong kailangan na gamit na pang basketball. Sinasabi ko kay mama na mapabili ako ng ganun, mapabili ako ng sapatos. And sinasabi naman niya na wala akong pera. Pero maguguhat ka na lang 1 week, andun na yung mga hinihingi mo, bola, sapatos, Kape. Kasi she's the coffee that I need in the morning. Joke lang. Kape kasi feel ko hahanap-hanapin ko siya kahit saan. Kapag binigyan ako ng buhay ng balakid o pader na sobrang taas ng pagkakahubog, parang ang dali lang nagpasan kasi parang siya yung maso na pandurog. Bars. Madidescribe ko si mama po is yung pagiging courageous niya po. Kasi bilang nanay din po, mahirap pong makakuha ng courage kung marami po tayong iniisip na problema. Kailangan pa rin nating alagaan yung mga anak natin. And may kita ko po kay mama na sobrang courageous niya. Kahit na nakikita rin namin na nahihirapan siya, pero nandun pa rin yung courage niya para matulungan niya kami mga anak niya. May lalarawan ko si mama sa isang upuan na kahit overweight yung magdadala ng upuan or kahit gano'ng kabigat, nananatili pa rin nakatayo yung upuan. Sa life, kahit gano'ng kabigat yung mga problemang dumarating, si mama matatag pa rin. Selfless. Ako yung priority niya since day one hanggang ngayon. Endurance dahil na-witness ko lahat ng mga nangyari sa kanya. Sa lahat din ng mga kwento niya, experience ko din yung series na experience niya. And even though gano'n yung mga naganap sa kanya, she still continue to do what is right. She still continue to endure whatever pain na nasubukan niya or naranasan niya. Naalala ko yung sacrifice na binigay ng aking nanay ay ginagawa niya ng paraan lahat. I think one of the greatest sacrifice na ginawa ni mama is nung time na nag-abroad siya. Maliit pa lang kami noon. So, nakita ko kung paano siya nag-sacrifice para sa amin. So imagine nyo na lang na 4 kami na natira dito sa Pilipinas. Tapos kinakaya namin. Nakita namin yung hirap. Paano pa kaya sa kanya na mag-isa niya sa ibang bansa? Sacrifices, there's
too many to mention. Pero the fact na yung araw-araw na gumigising siya ng madaling araw para pumasok sa trabaho, gabi na siya umuuwi, malayo yung nilalakad, na-appreciate ko yun, ma. Sobrang dami po. Pero yung pinakamaliit na sobrang na-touch ako is yung binibigay niya po sa akin yung mga magaganda niyang gamit kahit minsan wala na siya. And sobrang thankful po ako nun. Yung sacrifice, ngayong college ako, na sobrang hirap ng buhay, lalo na ngayon, sobrang mga mahal ng bilihin, ang daming mga babayarin, lalo na sa pag-aaral ko. And despite of all of that, wow, English, andyan pa rin si Mama na hindi siya sumusuko para lang sa kinabukasan namin. For me is financial well-being. Ini-ensure niya na lahat ng kailangan ko nasa akin. Mother, thank you for always believing in me. You're my number one believer. Thank you dahil no matter what I do, you will continue to support me. Pagdala sa akin sa COG kasi di ko mamimit si Lord kapag di ako dinali dito. And kapag di ako dinali dito, dun lang ako sa bahay, humiga, nagsiselfon. Sobrang grateful ko sa mama ko kasi pinalaki niya ako ng mabuting anak niya kahit puro reklamo. Thank you, Ma, sa pagmamahal mo sa aming lahat. Sa lahat ng aspect ng ginagawa mo sa amin is it all boils down kung paano mo kami mahalin. So, kahit galit man yan, sermon man yan, lahat yon alam namin na mahal mo kami. So, thank you, Ma, sa love mo. Salamat kasi ikaw yung naging nanay ko. Thank you, ma. Gusto ko pong ipasalamat kay Mama is yung nagpapatuloy lang po siyang mabuhay. Sobrang thankful po ako sa life ni Mama kasi ang dami niya pong sacrifices and ang dami niyang tinuturo sa akin para mas mag-grow ako as a person. Salamat sa lahat ng mga sacrifice mo, Ma. Alam ko kung gaano kahirap yung pinagdadaanan mo, yung sitwasyon mo. Kung ako yung nasa iyo, baka hindi ko kayanin kung ako man yung magiging ikaw. Ikaw, Ma, sobrang tatag mo. Sobrang proud ako sa iyo, Ma. Salamat sa sacrifice na binigay mo sa akin. Kahit mag-isa ka, kinaya mong mag-isa, kinaya mong maging malakas kahit wala kang kasama. No matter what you do, Mother, I will always look at you the same way. The same mother who loves me and the same mother that will always do what is right. Salamat po sa lahat. Binigay mo sa aming dalawa ng kapatid ko at mas sorry sa mga ginagawa kong mga masamang bagay at sa pagtamad-tamad sa bahay. Pero matandaan mo na mamahalin ka namin at balang araw ako naman gagalaw para sa'yo. Ma, I love you. Bihira ko yun sabihin sa'yo, pero alam mo na mahal kita. Ma, patuloy lang na maging inspiration ka sa akin, sa amin. Lahat ng sacrifices mo na appreciate and talagang tinitingala kita. Sobrang hirap po niyang sabihin, pero gusto ko sabihin kay Mama na I love you po. Kasi hindi po kami sanay na sinasabi siya on a daily basis or a normal basis. So, gusto ko lang din po sabihin na mahal ko po si Mama. And sana po hindi po siya mapagod. Yung hindi ko nasasabi kay mama ko na ginagawa ko siyang sa action eh. Kumbaga, hindi ko siya nasasabi na as in diretso. Pinapakita ko siya in action kasi nahiya akong magsabi. Pero ngayon, gusto kong sabihin na mahal na mahal kita. I love you, Mommy. Thank you sa sacrifice na binigay mo sa akin. Salamat at naging strong ka kahit wala kang nakakasama, wala kang sandalan. Hindi ko nga madalas sinasabing I love you kasi nahiya ako. Hindi ako expressive na tao pagdating sa parents. Pero yun lang gusto ko sabihin, mahal na mahal kita at salamat sa lahat. Happy Mother's Day, Mama. And Happy Mother's Day po sa mga nanay sa COG Baguio. Happy Mother's Day, Mama, and to all mothers out there, thank you po. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, ma, and Happy Mother's Day to all mothers out there ng COG Baguio. Happy Mother's Day po, Mama. I hope that you will always be happy. And para po sa lahat po ng nanay, tumatayong nanay, at sa lahat po ng handa po magpakananay sa kahit di po nila kadugo. Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day, Ma. And Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay namin dito sa COG Baguio. Happy Mother's Day sa aking mommy and sa COG Mothers, Happy Mother's Day. To my mother, Happy Mother's Day, and sa mga mothers natin sa COG,
Happy Mother's Day. Hi Ma! Happy Mother's Day! We love you! And to all COG Baguio moms out there, Happy Mother's Day po! Happy Mother's Day, Mama. Thank you sa pag-aalaga sa aming apat nila, Kuya Carlo, Kuya AJ, Ate Shasha, tas ako. Always remember na mahal ka namin. And to all the mothers out there, Happy Mother's Day to you all. Happy Mother's Day, Mommy. Thank you for everything. And to all COG mothers out there, Happy Mother's Day. Hi Ma, Happy Mother's Day. Thank you sa lahat ng sakripisyo mo at sa lahat ng nanay sa COG Baguio, Happy Mother's Day po.